Maagang-maaga pa lang pero mainit na ang sikat ng araw sa gilid ng prestihiyosong Belviera Hotel. Sa gitna ng maaliwalas na driveway ng hotel, dahan-dahang lumapit ang isang babae. Ang suot niya ay simpleng bestida, nakalatang kupas at may bahid ng alikabok sa laylayan. Nakapantay lang ang kanyang balikat, may lumang bag siyang bitbit at may kumpas ng katahimikan sa bawat hakbang. Hindi siya pansinin, ngunit sa kanyang mga mata, may lalim na hindi agad mahihinuha. Tumigil siya sa harap ng gate kung saan isang security guard ang agad sumalubong. "Miss, saan ang punta ninyo?" Tanong ng gwardya na may bahid ng pangumutya sa tinig. Tumango lang siya at tumuro sa loob ng hotel, pero hindi siya agad pinapasok. Lumapit pa ang isa pang guard na tila nainip sa tagpo. "May reservasyon ka ba? Delivery ba yan?" Sabay duro sa kanyang lumang bag. Napatingin sa kanya ang ilang hotel staff na naglalakad-lakad sa may lobby. May nagbuluman, may pumuna sa suot niya, at isa pa ang napangisi. Ang receptionist na si Lucia, na nakapula at may suot na mamahaling relo, ay lumabas mismo sa counter at lumapit. "Miss, this is a 5-star hotel. Dito po ang service entrance kung delivery o maintenance ka." Malamig pero matalim ang tono ni Lucia. Muli hindi sumagot ang babae. Sa halip ay ngumiti lang siya ng bahagya, hindi arogante, kundi tila sanay na sa ganitong klaseng pagtanggap. May batang staff sa loob na nakatingin sa kanya, parang may kinikilalang pamilyar sa mukha ng babae. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang tumawag si Manager Philip mula sa second floor. Nakita niya na may kaguluhan sa harap. Bumaba agad si Philip. Matangkad, maayos ang postura at halatang sanay sa pagiging nasa taas. "Ano to? Bakit pinapatagal niyo pa yan? Kung wala namang maipakitang reservasyon o appointment, palayasin niyo na." Utos niya habang tumitig sa babae. Nilapitan niya ito at medyo napataas ang kilay nang makita ang hitsura nito. "Tao lang po kami rito. May patakaran. Hindi kami nag-aalaw ng walk-ins, lalo na kung hindi ka mukhang bisita." Dagdag pa niya. Tahimik lang ang babae, hindi siya umiyak, hindi rin siya uminit ang ulo. Sa halip, pinisil niya ang strap ng kanyang bag at huminga ng malalim. "Pasensya na po kung istorbo ako," ang tanging sabi niya. Bumaling siya sa gilid, tila babalik na. Pero bago pa siya makatalikod, may isang matandang janitor na biglang lumitaw mula sa likod ng halamanan. Mabagal ang lakad niya, may bitbit na mop at may lungkot sa mga mata. "Aliana," mahinang sambit ng matanda. Napalingon ang babae at bahagyang ngumiti. Lalong nagkagulo ang mga tao. Si Lucia ay nanlaki ang mata, habang si Manager Philip ay napakunot ang noo. "Kilala mo?" tanong niya sa matanda. "Oo, kilala ko siya. Siya ang batang tinulungan ko noon. Siya ang batang pinag-aral ko." Sagot ng janitor, halos hindi makapaniwala sa nakita. Si Aliana ay nakatingin lang sa kanya. May bakas ng emosyon sa mga mata, ngunit nananatiling tahimik. Walang nakapansin sa biglang tensyon sa paligid. May ilang staff na tumigil sa ginagawa nila. Ang guard na kanina pa nangingialam ay napaatras ng bahagya, parang may kung anong kaba ang sumiksik sa dibdib niya. Si Lucia ay tumigil sa pagsasalita at si Philip ay hindi na makaimik. Sa kabila ng itsura ng babae, may presensya siyang hindi nila maipaliwanag. Parang may alam ang matanda na hindi nila batid. Ang lobby na kanina'y abala sa pag-check-in ng mga bisita ay tila biglang napuno ng katahimikan. At si Aliana, ang babaeng hindi nila kilala, ay nanatiling tahimik sa gitna ng lahat, kalmado at matatag, na para bang alam niyang darating ang sandaling ito. Sa pag-aakalang tapos na ang tagpo, tumalikod na sana si Aliana upang lumayo. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matapang at bahagyang iritadong tinig ang muling pumunit sa katahimikan ng lobby. "Sandali lang, hindi pa natin alam kung anong pakay ng babae. Hindi tayo dapat nagpapapasok ng kung sino-sino dito."
Muling lumapit si Philip. Ngayon ay may hawak ng tablet at tinitingnan ang listahan ng mga naka-appointment. Ano bang pangalan mo? At sinong kausap mo sa hotel na to? Bahagyang napatingin si Aliana sa kanya, hindi mayabang, hindi rin natatakot. Tila ba kalmado pa rin ang kanyang tindig. Ngunit bago siya sumagot, si Lucia na ang nagsalita. Ako na po, Sir Philip. Wala po siyang pangalan sa listahan. Wala ring reserbasyon. Sabi ko na nga ba, baka nagkakamali lang po ito ng lugar. Tumango si Philip. Kung ganon, ipaalam nyo sa kanya at kung kailangan, ihatid nyo palabas. Ayokong nakakagulo sa harapan ng mga guest natin. Nang marinig iyon, ang ibang staff na kanina'y nanonood lang ay nagsimula ng bumalik sa kani-kanilang trabaho. Ngunit ang ilan ay hindi pa ring maalis ang tingin sa babae. Parang may kung anong tanong na bumabalot sa hangin, ngunit walang may lakas ng loob na magsalita. Lumapit ang guard, tinapik ang balikat ni Aliana. Ma'am, kung wala po kayong business dito, baka pwedeng bumalik na lang kayo sa ibang araw o sa ibang branch. Walang kaimikan, walang tensyon sa mukha ni Aliana. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang bag at hinugot ang isang makapal na envelope na may pagkaginto ang gilid. Bago ninyo ako paalisin, may nahon niyang sambit. Pwedeng pakitingnan muna ito. Inabot niya ito sa receptionist at si Lucia ang napilitang tumanggap. Ano to? Tanong niya habang binubuksan ng envelope na may logo ng kumpanya ng hotel. Sa loob nito ay isang sulat na may pirma ni Doña Minerva, ang misteryosong may-ari ng hotel, at isang card na may tatak na hindi pangkaraniwan. Habang binabasa ni Lucia ang sulat, biglang nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Ang inis na kanina'y halatang halata ay napalitan ng gulat at takot. Napaatras siya ng bahagya at hindi na makapingin sa mga mata ni Aliana. Anong? Paano to napunta sa iyo? Nauutal niyang tanong. Hindi sumagot si Aliana. Sa halip, tahimik lang siyang nakatingin, tila hinihintay ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Kinuha ni Philip ang papel mula kay Lucia at siya na mismo ang bumasa. Habang binabasa niya ito, unti-unting nagdilim ang kanyang mukha at sa huling linya ng sulat, bigla siyang napatingin kay Aliana na parang noon lang niya talaga ito tiningnan. Si Lolo Gregorio, na kanina pa tahimik sa gilid, ay muling lumapit at tumabi kay Aliana. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ang isa sa mga taong dahilan kung bakit may ganitong klaseng hotel ngayon, kaya mag-ingat kayo sa paraan ng pagtrato sa kanya. Parang umalingaw-ngaw ang bawat salita ng matanda sa buong lobby. Isa-isang napalingon ang mga tao. Ang ilang staff na kanina'y nakitawa at nanghusga ay ngayon ay tila nahihiyang lumubog sa kinatatayuan. Si Philip, sa kabila ng kanyang pagkamayabang at kumpiyansa, ay hindi mapapagsalita. Ang hawak niyang card ay isang personal access pass na ibinibigay lamang sa mga miyembro ng Board of Directors ng Belviera Hotel. At ang nakalagay na pangalan doon ay malinaw. Alexandria M. Dizon. Si Aliana, si Alexandria. Iisang tao. Bigla ang lahat. Mabilis ang pagbaligtad ng ihip ng hangin mula sa simpleng babaeng hinarang at pinahiya. Ngayon ay isang mataas na personalidad na hindi lang basta bisita, kundi isa sa mga may-ari ng establisyong iyon. Si Lucia ay halos mabitawan ang kanyang tablet habang si Philip ay napakapit sa mesa. Ang mga guards ay hindi na makatingin ng diretsyo kay Aliana. Sa isang iglap, ang tingin nila ay hindi na sa isang babaeng mukhang katulong, kundi sa isang taong may kapangyarihan, dignidad at tahimik na tapang. Ngunit si Aliana, sa kabila ng gulong iyon, ay hindi nagtaas ng boses. Hindi rin nagmalaki. Nanatili siyang kalmado, tahimik at payapang nakatayo sa gitna ng lahat. Wala siyang sinabi, pero sa panahong iyon, sapat na ang kanyang presensya upang patahimikin ang buong hotel. Ang hindi nila alam, ito pa lang ang simula. Sa katahimikan ng buong lobby,
Nakatayo pa rin si Aliana sa gitna ng lahat. Nakaapak siya sa pulidong marmol ng lugar na minsan na rin niyang nilinis noong kabataan niya. Ngunit ngayon ang bawat hakbang niya ay tila kinikilalan ng buong paligid. Sa kanyang kamay ay ang ID card na kanina lang ay ikinagulat ng lahat. Isa itong access card na may emboss na pangalan at pirma ni Doña Minerva, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa buong Belviera Group. Isa lamang itong maliit na piraso ng card, ngunit sapat na ito upang mabago ang pagtingin ng lahat sa kanya. Si Lucia ay tila nanigas sa kinatatayuan, hindi makapingin kay Aliana, habang si Philip ay mariing nakatitig sa papel na kanina lamang ay hawak niya, na ngayoy parang may bigat ng ilang tonelada. Sa sulat na nilalaman ng envelope ay malinaw na nakasulat. Si Alexandria M. Dizon ay may buong access at kapangyarihan sa lahat ng operasyon ng Belviera Hotels bilang isa sa mga kinatawan ng board at kasosyo sa mga proyekto ng grupo. Ibigay sa kanya ang lahat ng respeto at suporta na nararapat sa kanyang posisyon. Tahimik si Aliana. Hindi niya kailanman inasam na magyabang. Hindi niya rin balak sumbatan ang mga tao. Ngunit ramdam niya na ito ang tamang oras upang ipakita kung sino siya. Lumapit si Lolo Gregorio sa kanyang tabi at sa mata ng matanda ay halatang puno rito ng emosyon. Hindi ako nagkamali sa'yo, bulong ng matanda. Sabi ko na balang araw, babalik ka dito, hindi para magtrabaho, kundi para tumayo kung saan nararapat. Ngumiti si Aliana, bahagyang tangulang ang kanyang sagot. Mula sa taas ng hagdanan ay lumitaw ang isang matandang babae na napasuot ng eleganteng beige na barong-style blouse at pearl necklace. Mayroon siyang autoridad sa bawat hakbang niya at may kasamang 2 sekretarya na tila natataranta. Nasaan si Alexandria? Tanong niya. Nang makita niya si Aliana, biglang lumambot ang kanyang mukha. Anak, sabi niya habang bumababa ng hagdan, hindi mo naman sinabi sa akin na darating ka ngayon. Bakit hindi ka dumiretso sa opisina? Napalingon ang lahat. Si Doña Minerva mismo ang lumabas mula sa kanyang tanggapan. Isang bagay na bihira at hindi inaasahan ng kahit sino. Lumapit siya kay Aliana at mahigpit na niyakap ito. Ang lahat ng staff, mula sa security hanggang sa management, ay tulala pa rin. Wala ni isa ang kumikibo. Hindi nila inaasahan na ang babaeng kanina lang ay gusto nilang paalisin ay magiging sentro ng atensyon ng pinakamataas na tao sa buong gusali. Si Philip ay napalunok. Bahagyang namutla. Lumapit siya kay Doña Minerva, tila umaasang makakapagpaliwanag. Ma'am, pasensya na po. Hindi namin agad kilala si Ma'am Alexandria. Hindi po namin alam. Hindi na siya natapos magsalita. Walang kailangang magpaliwanag, sagot ni Doña Minerva. Kung hindi nyo alam kung sino ang mga taong mahalaga sa lugar na ito, ibig sabihin ay kulang ang alam ninyo sa puso ng kumpanyang ito. Samantala, si Aliana ay lumingon sa paligid. Sa mga staff na ngayon ay tila hindi makatingin sa kanya. Hindi ako galit, aniya, at hindi rin ako nandito para magparusa. Muli siyang ngumiti, banayad, kalmado, at halos may haplos ng pangunawa sa kanyang boses. Pero gusto kong malaman ninyo kung gaano kahalaga ang pagtanggap sa bawat tao, gaano man sila kaiba sa inaasahan ninyo. Ang mga salita niyang iyon ay tilang dumaloy sa bawat sulok ng silid. Isa-isang nagbaba ng tingin ang mga taong kanina lamang ay naghusga sa kanya. Isang receptionist ang mahigpit na kumapit sa tablet, habang ang guard na unang humarang kay Aliana ay tila gustong lumubog sa lupa. Ngunit si Aliana ay hindi nagtaas ng boses, ni hindi nagpahiwatig ng galit. Sa kanyang presensya ay may leksyon, at sa kanyang katahimikan ay may kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa Belviera Hotel. Hindi lang dahil sa kapangyarihang dala ni Aliana, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagharap sa lahat ng ito. Hindi sa yabang,
kundi sa dangal. At sa likod ng lahat, ang mga mata ng matandang janitor na si Lolo Gregorio ay punong-puno ng luha, hindi ng lungkot, kundi ng tuwa. Ang batang minsang itinuring niyang anak, ngayon ay bumalik na may sariling pangalan na tinig ng respeto at pagbabago. Ang buong gusali ay tila tumigil sa oras habang ang katahimikan ay pinuno ng presensya ng babaeng. Akala ng lahat ay isang katulong, ngunit sa isang iglap, ipinakita kung sino talaga siya. Sa gitna ng lobby, matapos yakapin ni Doña Minerva ang binansagang Alexandria M. Dizon, nagsimula nang mabulabog ang buong hotel. Isa-isang tumawag ang mga staff sa kani-kanilang radyo. Ang head of security ay mabilis na umalis upang kumpirmahin ang utos sa Central Command. Ang front office supervisor ay dali-daling naglakad papunta sa meeting room kung saan kasalukuyang may mini-conference para sa mga mid-level managers. Ipa-cancel lahat ng appointments sa boardroom, mariing bilin ng isa, habang isa namang staff ang sumisigaw sa telepono. Sabihan ng kitchen na may VIP, as in VIP. Hindi nagtagal at bumuhos na ang mga executive mula sa iba't ibang bahagi ng hotel. May mga nakasuit, may mga bitbit na laptop, at halos lahat ay nagkakandara pang lumapit. Parang hindi na alintana ang dignidad basta't makarating lang sa lobby. Hindi sila makapaniwala. Alexandria Dizon, isang matagal ng pangalang naririnig lang sa mga memorandum mula sa headquarters, ay nasa harapan nila ngayon. Hindi siya naka-ball gown, wala siyang entourage at wala ring bodyguard. Pero nang makita nila ang respeto na ibinigay sa kanya mismo ni Doña Minerva, napatunayan nilang hindi kailangan ng ingay para maramdaman ang kapangyarihan. Habang ang mga staff ay nag-aayos at nagkukumahog sa paghahanda, nanatiling tahimik si Aliana. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Tumayo lamang siya sa tabi ni Lolo Gregorio, na ngayon ay halatang mas lalo pang naging emosyonal, habang pinagmamasdan ang kabuluhang bunga ng simpleng pagbabalik ng batang dati niyang inaruga. May ilang bisita na rin sa lobby ang napapatingin. Isang foreigner ang nagtanong sa isang concierge, "Who is she?" At ang sagot ay halos bulong, pero may takot at respeto, "One of the owners." Samantala, si Lucia na kanina ay halos ipagtabuyan si Aliana palabas, ay hindi na alam kung saan ilalagay ang sarili. Nakatayo siya sa tabi ng reception desk. Hawak-hawak pa rin ang tablet, ngunit nanginginig ang mga kamay. Nakaramdam siya ng hiya, ng takot, at ng matinding pagsisisi. Si Philip naman, bagamat sinusubukang panatilihin ang anyo ng pagiging propesyonal, ay hindi na maitago ang pamumutla. Nasa kanyang mga mata ang halong gulat, pagdududa sa sarili at takot na baka ito na ang katapusan ng kanyang posisyon. Sinubukan niyang lumapit muli kay Doña Minerva, ngunit pinigilan siya ng isang assistant. "Later na lang daw po, sir. May gustong sabihin si Ma'am Alexandria sa staff." Umasok si Aliana sa gitna ng lobby at dahan-dahang humarap sa mga taong kanina lamang ay tila gustong itaboy siya. Nagsimula siyang magsalita, hindi sa galit kundi sa isang tinig na kalmado at mababa, pero buo. "Hindi ako nandito para ipahiya kayo, aniya. Nandito ako para makita kung anong klaseng kultura ang umiiral sa lugar na minsang naging tahanan ko." Napatigil ang lahat. Bilang bahagi ng board, hindi ko lang trabaho na tingnan ang mga numero. Mas mahalaga sa akin ang mga taong gumagalaw sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang ito. Kung ang isang taong hindi ninyo kilala ay agad ninyong hinusgahan dahil lang sa kanyang itsura, paano pa kaya ang mga tunay na nangangailangan? Paano ang mga aplikanteng wala pang pangalan? Paano ang mga bisitang hindi makapagsalita ng fluent English? Paano ang mga katulad ng naging ako? Lumunok si Lucia. Hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Si Philip naman ay napayuko, walang maisagot. Ipinagpatuloy ni Aliana,
Hindi ko kailangang ipakita ang pangalan ko para igalang. Pero pinakita niyong lahat sa akin na sa lugar na ito, hindi pa pala sapat ang galing kung wala kang mamahaling sapatos o mamahaling bag. Kaya simula ngayon, babaguhin natin yan. At sisimulan ko hindi sa utos, kundi sa halimbawa. Isang staff mula sa Human Resources ang lumapit at iniabot ang isang folder. Nakalagay dito ang listahan ng mga programa ng hotel para sa diversity at inclusivity. Ngunit halatang karamihan ay para lamang sa porma. Tiningnan iyon ni Aliana at tahimik na tumango. Babalikan ko ito, pero sa ngayon gusto kong makausap ang bawat isa sa inyo, hindi bilang boss, kundi bilang taong minsan na ring hindi pinakinggan, pero may kwento ring gustong ibahagi. Tumango si Doña Minerva sa gilid, tanda ng pagsang-ayon. Hindi galit ang bumalot sa lobby ng araw na iyon. Hindi rin hiya ang dominante, kundi pagbabago. At sa gitna ng kaguluhan, ang isang bagay lang na pinanood ng lahat ay kung paano ang isang babaeng inakala nilang wala ay naging dahilan para magbago ang pananaw ng buong sistema. Tahimik lang si Aliana, ngunit sa loob ng kanyang katahimikan, may sigaw ng paninindigan at sa loob ng kanyang mata, may apoy ng malasakit. Hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, doon pa lang nagsisimula ang lahat. Habang unti-unting kumakalma ang kaguluhan sa lobby, may mga mata pa ring hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Aliana, tahimik pa rin, ngunit sa kanyang mga mata, ay naroroon ang mga alaala ng kahapon. Habang tinitingnan niya ang paligid, ang marmol na sahig, ang mga mamahaling chandelier, ang makintab na reception counter, hindi niya maiwasang balikan ang panahon na ang tingin sa kanya sa lugar na ito ay wala siyang halaga. Hindi niya kailanman inafalang babalik siya rito, hindi bilang isa pang empleyado, kundi bilang isa sa mga taong may boses sa direksyong tatahakin ng kumpanya. Bumalik sa kanyang isipan ang kanyang kabataan. Ang mga panahong siya'y isang musmos na umaaligid sa gilid ng hotel kasama ang kanyang inang tagalinis ng CR sa basement. Minsan, sa isang matinding ulan, habang naghihintay siya sa labas, basang-basa at nanginginig, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya at inalok siya ng tuyo at kape. "Anak, hindi mo kailangan manlilimos, matuto ka lang at maniwala ka sa sarili mo." Iyon ang unang araw na nakilala niya si Lolo Gregorio. Mula noon, naging tahimik na tagapagtanggol niya ang matanda. Kahit madalas siyang ipagtulakan ng ibang staff at ipahiya ng ilan dahil sa itsura niyang laging marumi, si Lolo Gregorio lang ang hindi kailanman namhusga. Siya ang unang taong tumulong sa kanyang mag-aral. Tinuturuan siya nito ng pagbabasa sa tuwing walang ginagawa sa bodega. Tinulungan siyang makakuha ng scholarship sa isang public school at habang siya'y lumalaki, ang pangarap niya ay unti-unting lumilinaw. Nais niyang makaalis sa kahirapan, hindi para maghiganti, kundi para patunayan na ang isang taong galing sa wala ay may karapatang marinig. Nang mamatay ang kanyang ina sa sakit, 13 taong gulang pa lamang si Aliana. Sa loob ng ospital, si Lolo Gregorio pa rin ang nandoon, hawak ang kanyang kamay. "Walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mong sipag at pananampalataya," sabi nito. "Pero anak, pag dumating ang araw na ikaw naman ang nasa taas, huwag mong kalilimutan ang mga nasa ibaba." Pati hindi niya yon nakalimutan. Nang makatapos siya ng high school bilang valedictorian, nakakuha siya ng full scholarship mula sa isang pandisyon na pag-aari ng Belvera Group. Bagamat hindi alam ng staff ng hotel kung sino ang nakikinabang sa programang yon, tahimik lang siyang umalis. Lumipad papuntang Singapore, kung saan pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa business administration. Mula roon, nagtuloy siya sa Europe. Nagtrabaho bilang junior analyst sa isang kumpanya ng real estate.
at kinalaunan ay nakilala ni Doña Minerva sa isang international summit tungkol sa sustainable luxury development. Doon siya kinuha bilang consultant at nang malaman ni Doña ang kanyang pinagmulan, hindi na siya pinakawalan. Ipinakilala siya sa board, sinanay sa confidential projects at kinalaunan ay binigyan ng stake sa kumpanya bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi niya kailanman binago ang simpleng paraan ng kanyang pamumuhay. Ayaw niyang mawala sa kanya ang paalala kung sino siya bago siya naging Alexandria Dizon. Kaya ngayong nasa harap siya ng mga taong minsan na ring tumalikod sa kanya, alam niyang hindi ito aksidente. Isa itong pagbabalik, hindi para ipamuka kung ano ang naabot niya, kundi para simulan ang pagbabago mula sa loob. Tahimik siyang lumingon kay Lolo Gregorio, na ngayon ay nakaupo sa isang maliit na upuan malapit sa pader. Lumapit siya rito at marahang lumihod sa harap ng matanda. Hawak niya ang kamay nito, marahan at puno ng respeto. "Lolo," mahinang bulong niya, "kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Ikaw ang una kong guro. Ikaw ang una kong pamilya nang mawala si Mama. At ngayon, gusto kong ikaw ang unang makaalam ng totoo. Hindi ko lang basta gustong bumalik, gusto kong magugat." Ang mga tauhan sa paligid ay tahimik na nanonood. Wala nang nagtangkang umalis. Lahat ay parang natutunaw sa bawat salitang sinasabi ni Aliana. Isang babae mula sa housekeeping department ang tahimik na lumapit at iniabot ang isang panyo kay Lolo Gregorio. Sa mga mata ng matanda, bumagsak ang luha na matagal nang pinipigilan. "Aliana," mahinang sabi niya, "pinagmamalaki kita at alam kong hindi lang ako, pati ang mga batang katulad mo na hindi binigyan ng pagkakataon, ngayon, meron na silang pag-asa." Napatango si Aliana. Nais niyang gawing instrumento ang kanyang tagumpay para baguhin ang pananaw ng kumpanya sa mga maliliit. Hindi na niya kailangang ipaliwanag pa kung ano siya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay itama kung ano ang matagal ng mali. Sa oras na iyon, ramdam ng bawat isa na hindi siya naroon para sa isang araw na pagbisita. Nasa Belviera na siyang muli. Hindi bilang bisita, kundi bilang isa sa mga tunay na haligi ng pagbabagong darating. Tahimik, ngunit buo ang loob. Mapagpakumbaba, ngunit matatag. Isa siyang alaala ng kahapon na ngayon ay nagsusulat ng bagong umaga. Kinabukasan, habang abala ang buong hotel sa pang-araw-araw na operasyon nito, isang anunsyo ang ikinagulat ng buong staff. Ang lahat ng department heads, managers at frontliners ay tinawag para sa isang hindi inaasahang pulong sa malaking function hall ng hotel. Hindi ito bahagi ng regular meeting. Walang agenda na ibinigay. Ang bilin lang ay magsipunta at makinig. May kaba sa puso ng ilan, lalo na ng mga nakasaksi sa nangyari kahapon. Sa loob ng silid na iyon, naroon sina Lucia at Philip, parehong tahimik at iwas ng tingin sa isa't isa. Naroon din ang housekeeping supervisor, ang concierge head, pati mga tauhan sa back office. Lahat ay nakaupo, tahimik at abala sa kanya-kanyang iniisip. Ilang saglit pa, bumukas ang pintuan at pumasok si Aliana, kasabay ni Doña Minerva at ilang kinatawan mula sa board. Ngunit kapansin-pansin, wala siyang dalang laptop, walang bodyguard at hindi nakasuot ng mamahaling brand. Simpleng puting blouse at itim na pantalon lang ang kanyang suot. Ngunit ang lakad niya ay puno ng kumpiyansa, hindi sa kayabangan, kundi sa paninindigan. Nang makapwesto sa gitna, tumingin siya sa lahat. Walang pulpit, walang platform. Nakatayo lang siya sa harap nila bilang kapwa nila tao. "Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ako bumalik.
Panimula niya, kalmadong-kalmado ang tinig. At mas marami siguro ang hindi mafalimot sa nangyari kahapon. Napayuko ang ilan. Si Lucia ay hindi na rin makatingin, habang si Philip ay halos hindi na gumalaw. Ngunit hindi nagtuloy si Aliana sa paninisi. Sa halip, tumingin siya sa kanila, isa-isa at nagsalita muli. Ang Melviera Hotel ay hindi lang gusali, isa itong tahanan. Pero paano natin masasabing tahanan kung may mga taong hindi natin kayang tanggapin dahil lamang sa kanilang hitsura, pananalita o estado sa buhay? Kung ang mga katulad ko na walang marangyang itsura ay agad ninyong pinipigilan sa gate, paano pa ang mga hindi na marunong lumaban? Kung ang respeto ay ibinibigay lamang sa mga may suot na mamahaling relo at sapatos, nasaan ang puso ng industriya natin? Tahimik ang lahat. Hindi maririnig kahit pag-ubo. Kahit ang aircon ay parang nanahimik sa hangin. Ipinagpatuloy ni Aliana, hindi ko kailangan ng posisyon para magsalita. Pero ngayong binigyan ako ng pagkakataong ito, responsibilidad kong gamitin ang aking boses. Kaya gusto kong kausapin kayo, hindi bilang boss, kundi bilang dating katulad ninyo. Katulad ng mga bagong aplikante, ng mga cleaner, ng mga utility, ng mga intern na palaging binabalewala. Tumigil siya saglit. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay inilabas niya ang isang maliit na luma at kupas na ID. Ang dating ID niya bilang apprentice sa isang lumang branch ng Belviera sa probinsya. Ipinakita niya ito sa lahat. Ito ako noon. Walang pangalan, walang pamilyang kilala, pero may pangarap. At may damdaming nasasaktan kapag hinuhusgahan. Hindi ko ito itinapon dahil ito ang paalala ko sa sarili na lahat tayo ay nagsisimula sa pagiging wala. Isang staff mula sa housekeeping section ang tahimik na napaluha. May isa rin sa kitchen staff na napayuko. Marahil ay tinamaan sa kanyang pinanggalingan. Sa gitna ng katahimikan, marahang tumingin si Aliana kay Lucia. Lucia, tawag niya. Nagulat ang babae, hindi alam kung tatayo o hindi. Alam kong marami kang ginagawa sa araw-araw. Alam kong napakahirap ng trabaho mo. Pero sana sa susunod, matutunan mong tingnan hindi lang ang suot, kundi ang mata ng bawat taong kaharap mo. Hindi sa tono ng paninisi, kundi sa paraang may pag-unawa. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lucia. Tumayo siya, marahang lumapit kay Aliana. Pasensya na po, hindi ko alam. Natakot ako. Ayoko lang mapagalitan. Pero hindi ko dapat ginawa iyon. Halos pabulong ngunit malinaw. Pasensya na po talaga. Tumango si Aliana at marahang hinawakan ang kamay ng receptionist. Hindi kita papagalitan. Pero gusto kong sana matuto ka. Hindi dahil sa akin, kundi para sa susunod na darating na ikaw ay hindi kilala, ay hindi mo kailanman ipaparamdam na wala siyang halaga. Sumunod namang tumingin si Aliana kay Philip na mula pa kanina ay hindi makatingin. Manager Philip, malumanay niyang tawag. Hindi ako makikipagtalo sa iyo sa kung paano mo ako tinrato. Pero ang tanong ko, kung hindi ako Alexandria Dizon, karapat-dapat pa rin ba akong irespeto? Hindi agad sumagot si Philip. Huminga siya ng malalim, saka marahang tumayo. Ma'am, wala akong dahilan. Mali po ako. At kung kailangan, handa akong bumaba sa pwesto para mapagtanto ko kung ano ang hindi ko nakita bilang manager. Pero umiling si Aliana. Ayokong bumaba ka. Gusto kong tumaas ka, pero tumaas bilang isang leader na marunong makinig, hindi lang sa may mga titulo, kundi sa may mga tahimik na tinig. Umupo muli si Philip, at sa mata niya ay may kabiguan, ngunit higit doon ay ang pagustuhang matuto. Doon nagsimulang mabago ang takbo ng usapan. Hindi na ito basta meeting. Isa na itong pagharap sa katotohanan. Isa-isang tumayo ang ilang empleyado, humingi ng paumanhin, nagbahagi ng karanasan. May mga umiyak, may mga natahimik sa dami ng napagtanto.
At si Aliana, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay naging sentro ng liwanag sa silid na iyon. Wala siyang ginamit na salita ng galit. Wala rin siyang ipinakitang posisyon. Pero sa bawat salitang binitiwan niya, naroon ang bigat ng isang taong dumaan sa hirap. Hindi upang wasakin ang sistema, kundi para baguhin ito mula sa loob. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya tinitingala dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang pananaw. At iyon ang mas mahalaga. Makalipas ang ilang araw mula nang mangyari ang hindi malilimutang pagpupulong sa function hall ng hotel, unti-unti nang nararamdaman ang pagbabago sa paligid. Hindi ito iyong tipikal na pagbabago na may malalaking anunsyo o bagong mga patakaran na ikinakalat sa bulletin board. Ito ay isang tahimik ngunit malalim na pagbabago, isang uri ng paggalang na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mulat na pag-unawa. Sa bawat sulok ng hotel, makikita ang mas magaan na pakikitungo sa isa't isa. Ang mga receptionist ay mas palangiti, ang mga waiter ay mas mahinahon sa pag-aasikaso, at ang mga supervisor ay mas bukas sa pakikinig sa mga tauhan nila. At sa gitna ng lahat ng ito, si Aliana ay hindi lang basta bumalik upang magmasid. Sa araw-araw, makikita siya sa mga department area. Minsan ay nakaupo sa pantry kasama ang mga staff. Minsan ay nakikitulong sa simpleng gawain sa admin office. Hindi siya gumamit ng opisina. Pinili niyang manatiling abot kamay ng lahat. Isang hapon, habang nagpapahinga sa isang tahimik na garden area ng hotel, muling lumapit si Lolo Gregorio kay Aliana. Magkasama silang naupo sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Ang dami nang nagbago. Ani ng matanda habang pinagmamasdan ang paligid. Pero ang pinaka nagbago, hindi ang mga tao, kundi ang tingin nila sa sarili nila. Dati parang takot silang magsalita. Ngayon, may lakas na ng loob. Hindi dahil may bago silang boss, kundi dahil nakita nilang may nakikinig. Napaniti si Aliana. Tama ka, Lolo. Kaya gusto kong tuloy-tuloy ito. Hindi lang ako nandito para umupo sa board meeting at pirmahan ang mga kontrata. Nandito ako kasi gusto kong simulan ang mga programang makikinabang hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang mga taong matagal nang hindi napapansin. Saglit siyang natigilan. At ikaw ang unang taong dapat makasama sa unang proyektong iyon. Nagulat si Lolo Gregorio. Ako? Napailing siya. Anong magagawa ko, Aliana? Matanda na ako. Tagalinis pa rin ako hanggang ngayon. Ngunit seryoso ang tingin ni Aliana. Lolo, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang halaga ng dignidad sa trabaho. Hindi mo ako tinuruan ng simpleng karunungan lang. Tinuruan mo akong manindigan kahit hindi ako naririnig. Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito ngayon at gusto kong ikaw ang maging mukha ng programang ilulunsad natin para sa mga katulad mo. Iyon ang simula ng isang bagong proyekto na tinawag nilang Kwento ng Sipag. Isang programang magbibigay parangal at pagsasanay sa mga long-time utility workers, maintenance staff at housekeepers ng buong Belviera chain. Hindi ito simpleng award programa. Kasama rito ang libreng edukasyon para sa mga anak nila, dagdag na benepisyo at leadership training para sa mga gustong mag-level up sa trabaho. At sa unang araw ng paglulunsad nito, sa gitna ng ballroom ng hotel, si Lolo Gregorio mismo ang itinanghal na unang parangal. Tumayo siya sa entablado, bitbit ang kanyang lumang mop at sa mga mata niya ay naroon ang hindi matatawarang emosyon. Hindi ko akalaing maririnig ang pangalan ko sa lugar na ito. Hindi para pagsabihan kundi para pasalamatan. Aniya, habang nakatingin sa mga dati niyang kasamang janitor at mga baguhang empleyado. Kung may isa akong maipapayo sa inyo, ito lang. Gawin niyo ang trabaho niyo ng may puso, kahit walang nakakakita. Dahil darating ang araw, ang tahimik ninyong trabaho ay maririnig din.
Tumayo ang lahat upang palakpakan siya. Isa iyong tagpong punong-puno ng damdamin. Hindi dahil sa engranding pagdiriwang, kundi dahil sa katotohanang nabigyan ng halaga ang isang taong tahimik na naglilingkod sa likod ng lahat. Sa isang sulok ng ballroom, si Aliana ay tahimik lamang na nanonood, nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang matandang mentor. Lumapit si Doña Minerva sa kanya at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Iba ka talaga, Alexandria," sabi nito. "Hindi lahat ng matagumpay ay marunong lumingon. At lalo na, hindi lahat ng nasa itaas ay marunong yumuko sa lupa." Tumingin si Aliana sa kanya at marahang ngumiti. "Dahil doon din po ako galing at doon ko nahanap ang tunay na halaga ng pagkatao." Sa sandaling iyon, hindi na siya ang Alexandria Dizon na kilala ng mga board member. Siya ay si Aliana, ang batang minsang hindi pinapasok sa gate, pero ngayon ay bumalik upang buksan ito para sa iba. At sa bawat pagbukas ng pinto, kasama niya ang alaala ng isang matandang janitor na tinuring siyang pamilya sa panahong walang sinuman ang kumikilala sa kanya. Hindi pa man lumilipas ang ilang araw matapos ang tagumpay ng programang Kwento ng Sipag, ay dumagsa na ang mga lihim na mensahe kay Aliana mula sa mga empleyado ng hotel. May mga nagpasalamat, may mga nagtanong kung paano sila makakatulong, at may ilan ding tahimik lang na nagparamdam ng pagnanais na makabawi. Isa sa mga mensaheng iyon ay galing kay Philip. Hindi mahaba ang kanyang sulat. Wala ring paligoy-ligoy. Isa lamang itong maikling pahayag na nagsasaad ng kanyang kagustuhang humarap kay Aliana. Hindi bilang manager, kundi bilang isang taong nais magpakumbaba at matuto. Binasa ni Aliana ang mensahe ng paulit-ulit bago ito sinagot. Hindi niya minadali ang pagtugon. Ngunit nang makapagdesisyon siya, simple rin ang kanyang sagot. Isang paanyayang magkape sila sa staff lounge, sa parehong lugar kung saan sila unang nagkasagutan sa araw na dumating siya. Pagdating ni Philip, hindi siya nakasuit. Nakasimpleng polo lamang siya, walang dalang tablet o folder. Sa unang pagkakataon, tila hindi siya nagmamadali o nagdadala ng kumpiyansa. Nakaupo na si Aliana sa isang sulok, may tasa ng kape sa harap niya, at hindi naka-cross legs gaya ng madalas gawin ng mga executive. Tahimik siya, nakatanaw sa bintana, para bang nag-aabang ng sagot mula sa mundo. Umupo si Philip sa tapat niya, walang seremonya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Aliana ang unang nagsalita. "Bakit mo gustong makipagkita?" tanong niya, direkta pero walang bahid ng galit. Huminga ng malalim si Philip. "Dahil gusto kong aminin na mali ako. Hindi ko na siguro mababawi ang mga nasabi ko o ang ginawa ko sa araw na iyon. Pero kung may isang bagay akong natutunan mula sa mga araw na kasama ka rito, yon ay ang pagkakaiba ng pagiging boss sa pagiging leader. Boss ako sa papel, pero hindi ako naging leader." Tahimik si Aliana. Pinakinggan lang niya ito habang marahang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Ang tanong, sagot niya sa huli, ay kung gusto mo bang magsimulang muli. Tumingin si Philip sa kanya, may pag-aalinlangan. "Pwede pa ba?" tanong niya. Mumiti si Aliana, hindi malaki, pero sapat upang maipakita ang kabuuan ng kanyang damdamin. Kung ang mga taong tinapakan mo ay handang patawarin ka, hindi ba't dapat ikaw din ay maging handa ring patawarin ang sarili mo? Natahimik si Philip. Bumuntong hininga siya at marahang tumango. "Gusto kong matuto. Gusto kong matutong makinig, hindi lang sa mga boses na malalakas, kundi lalo na sa mga tahimik. Gusto kong kilalanin ang mga taong hindi ko nakita noon dahil masyado akong abala sa paghahanap ng perpekto. Ang hindi mo nakita," sagot ni Aliana, "ay ang taong nasa harap mo araw-araw. Ang mga cleaner, ang mga utility.
Ang mga tahimik na nagtatrabaho habang iniisip mong ikaw lang ang may bigat sa desisyon. Hindi ko sinasabing hindi ka magaling. Pero ang tunay na galing, nasusukat sa kung paano mo tinatrato ang mga taong hindi mo kailangan. Lumipas ang halos 1 oras sa kanilang pag-uusap. Wala itong format. Hindi ito business meeting. Isa itong tahimik at bukas na sandali ng 2 taong parehong bumalik sa pinagmulan ng kanilang pagkatao. Nang tumayo sila para magpaalam, mas magaan na ang pakiramdam. Si Philip sa unang pagkakataon ay tila nabawasan ng dalang bigat sa balikat. At si Aliana, bagamat hindi niya pinapakita, ay marahang nakahinga rin ng maluwag. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang mag-ugat sa parusa. Minsan, sapat na ang pag-amin at pagnanais na magbago. Kinabukasan, tinipon ni Philip ang kanyang team. Sa halip na staff meeting, isa itong open forum. Hinimok niya ang kanyang mga tauhan na magsalita, magbigay ng suhestyon at magbahagi ng kanilang nararamdaman. May ilang unay takot pa, ngunit nang marinig nila mismo mula sa kanya ang mga salitang, "Hindi ko kayo boss ngayon. Gusto kong marinig kayo." Unti-unti silang lumambot. Ilang sandali pa, tinawag niya si Lucia sa harap ng lahat. "Lucia, Ania, ikaw ang isa sa mga pinakamasipag dito sa reception. Pero alam kong hindi lang sipag ang sukatan ng pagiging mahusay. Kaya simula ngayon, gusto kitang imbitahan na tumulong sa pagbuo ng bagong orientation program para sa mga bagong empleyado." Napapingin si Lucia kay Philip, halatang hindi makapaniwala. "Ako po?" tanong niya. "Oo, kasi alam kong marami ka ring natutunan nitong mga araw na to at sa tingin ko, ikaw ang tamang tao para magbahagi niyon." Mula sa likod ng silid, naroon si Aliana. Tahimik lang siyang nakatayo, pinagmamasdan ang pag-usbong ng pagbabago na dati isang pangarap lang sa kanya. Hindi lahat ng pagbabago kailangang manggaling sa kanya. Ang layunin niya ay hindi para maging sentro ng atensyon, kundi para ilapit ang mga tao sa kung ano ang tama. At ngayon, unti-unti na niyang nakikitang nangyayari ito, hindi sa ilalim ng kanyang anino, kundi sa sarili nilang liwanag. Sa araw na iyon, isang dating mayabang na manager ang nagsimulang bumaba mula sa kanyang pedestal. Isang receptionist na minsang nagmataas ang nagsimulang pakinggan. At isang babaeng minsang pinahiya sa harap ng gate ang naging dahilan upang buksan ang mga pintuan ng puso ng bawat isa. Tahimik pa rin si Aliana, pero sa kanyang katahimikan, may mensahe na minsan ang tunay na revolusyon ay nagsisimula hindi sa sigaw, kundi sa pagyakap sa pagkakamali at sa matapang na hakbang patungo sa pagbabago. Punto. Ilang linggo na ang lumipas mula nang opisyal na magsimulang magbago ang kultura sa loob ng Belviera Hotel. Sa bawat departamento, nararamdaman na ang epekto ng bagong pananaw na dinala ni Aliana. Ang dati mahigpit at malamig na sistema ay unti-unting lumalambot. Ang mga simpleng empleyado ay tila mas malaya na ngayong magpahayag ng saloobin at ang mga matataas na posisyon ay nagsimulang makinig at lumapit sa kanilang mga tauhan. Ngunit alam ni Aliana na hindi sapat ang mga pagbabagong ito kung mananatili lamang itong lokal. Ang layunin niya ay mas malawak kaysa sa isang branch. Kaya isang araw, tinawag niya ang buong executive committee sa isang board meeting hindi para sa pangkaraniwang agenda, kundi para sa isang panukala na matagal na niyang inihahanda. Nasa isang eleganteng conference room sila at gaya ng nakagawian, naroon ang mga board member, si Doña Minerva at ang ilang stakeholders. Ngunit ang presentasyon ni Aliana ay hindi puno ng graphs o spreadsheets. Sa halip, nagsimula siya sa isang simpleng tanong. Ano ang ibig sabihin ng hospitality? Tahimik ang silid. May ilan ang nagbigay ng textbook definition, ngunit huminto si Aliana at muling nagsalita. Sa akin, ang hospitality ay hindi lamang serbisyo.
Ito ay dignidad, hindi lang para sa mga bisita, kundi para rin sa mga taong nagbibigay ng serbisyo araw-araw. Binigyan niya ng floor ang isang housekeeping staff mula sa probinsyang branch ng Belviera. Isinalaysay nito ang kanyang karanasan kung paano siya muntik ng sumuko matapos pagtawanan ng mga bisita at kung paano siya muling nagkaroon ng respeto sa sarili nang simulan ni Aliana ang pagbabagong ito. Isa ring waiter mula sa isa pang lungsod ang nagbahagi ng kwento kung paanong dati ay hindi siya pinakikinggan ng supervisor. Ngunit ngayon ay bahagi na siya ng monthly planning meeting ng kanilang departamento. Sa bawat kwentong naririnig ng board, unti-unting nabubura ang distansya sa pagitan ng taas at baba ng organisasyon. Isa itong presentasyon na hindi ginamitan ng marketing strategy, kundi ng tunay na damdamin ng mga taong matagal nang nananahimik. Matapos ang mga testimonya, humarap muli si Aliana at ipinahayag ang kanyang panukala, isang nationwide initiative na tatawagin nilang Project Puso. Layunin nitong i-restructure ang training program ng Belviera Hotels upang mas maging makatao at makatarungan ang pamamalakad sa bawat branch. Kasama rito ang compulsory empathy workshops para sa mga managers, direct feedback channels mula sa rank and file employees, at mentoring programs na pinamumunuan ng mga staff na nagtagumpay mula sa mababang posisyon. Kung gusto nating maging tunay na world class, kailangan nating simulan hindi sa amenities, kundi sa paraan ng pagtrato natin sa isa't isa, sabi ni Aliana sa kanyang closing statement. Tahimik ang silid. Walang pumalakpak agad. Lahat ay tila nagmumuni-muni. Si Doña Minerva ang unang nagsalita. Alexandria, Aniya, ang ganda ng proyekto mo. At sa tagal ko sa industriyang ito, ngayon ko lang muling naramdaman na may puso pa pala sa gitna ng tubo at prestihiyo. Ikinararangal kong suportahan ito. Isa-isang tumango ang ibang board members. Hindi lang dahil sa respeto kay Aliana, kundi dahil ramdam nila ang bigat ng kanyang hangarin. Hindi ito para sa imahe, ito ay para sa mga taong bumubuo sa imahe. Unton, ilang araw matapos ang pagpupulong, inilunsad na ang Project Puso sa buong bansa. Ginawa itong pangunahing programa ng Belviera Group. Ang balita ay umabot sa media. May mga artikulo sa diaryo at feature sa telebisyon tungkol sa babaeng minsang hinarang sa gate at ngayoy nagsusulong ng bagong mukha ng leadership. Sa isang panayam, tinanong si Aliana kung ano ang inspirasyon niya sa lahat ng ito. At ang sagot niya ay payak, ngunit matindi ang dating. Ang inspirasyon ko ay hindi posisyon, hindi rin ang kapangyarihan. Ang inspirasyon ko ay ang batang Aliana na dati tumatambay sa likod ng hotel, naghihintay na mapansin. Ngayon gusto kong lahat ng batang Aliana ay huwag nang maghintay pa. Muli, hindi siya nagpakita ng kayabangan. Ang kanyang tinig ay kalmado pa rin. Ang kanyang galaw ay mahinahon. Ngunit ang epekto ng kanyang presensya ay nararamdaman na sa bawat sulok ng kumpanya. Sa kanyang tahimik na paninindigan, sa kanyang makataong pamumuno, at sa kanyang kakayahang pakinggan pati ang pinakatahimik, unti-unti niyang binabago ang mundo sa paraang hindi kailanman inaasahan ng mga taong unang humusga sa kanya. At sa loob ng bawat pagbabagong iyon, ramdam pa rin ang matatag na ugat ng kanyang pinagmulan. Hindi siya lumipad upang layuan ang lupa. Lumipad siya upang may masagip, upang bumalik at sabihing, ako ang dating pinagtawanan. Ngayon, ako ang nagsasabi sa inyong kaya nating lahat. Makalipas ang ilang buwan mula nang ilunsad ang Project Puso, kapansin-pansin na ang mga pagbabago sa buong Belviera Hotel Group. Ang mga branch sa iba't ibang panig ng bansa ay nagulat ng mas mataas na employee retention, mas mababang bilang ng reklamo, at mas maganda ang overall feedback mula sa mga bisita. Ngunit higit pa sa datos at ulat,
Ang tunay na epekto ay makikita sa mga mata ng mga empleyado. Mas malaya silang ngumiti, mas totoo ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, at mas nararamdaman nila na may halaga sila sa institusyong matagal ng tila para lang sa mayayaman at makapangyarihan. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, si Aliana ay hindi na lamang pangalan sa boardroom o mukha sa corporate newsletters. Isa na siyang simbolo ng panibagong pamumuno, isang uri ng pamumuno na hindi kailanman itinaas ang sarili kundi itinapat sa lahat. Isang umaga, nag-ikot si Aliana sa main branch ng hotel kung saan siya unang hinarang noon. Ngayon ay bahagi na ito ng regular niyang ginagawa. Walang anunsyo, walang entourage, basta dumarating siya at nakikipag-usap sa mga empleyado sa kanilang natural na kalagayan. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang housekeeping area kung saan nakita niya ang isang babaeng staff na abalang naglilinis ng linen closet. Pinuntahan niya ito at mahinahong tinanong, "Kumusta ka?" Nagulat ang babae, agad na napalingon at tila hindi makapaniwala na kinakausap siya ng isa sa mga pinuno ng kumpanya. "Ma'am Alexandria." "Ay, Ma'am Aliana pala," sabi nito, kinakabahan. "Ayos lang po ako. Salamat po at salamat po sa mga pagbabagong ginawa ninyo. Malaking bagay po talaga." Ngumiti si Aliana. "Hindi ako ang gumawa ng pagbabago. Kayo, ang bawat isa sa inyo. Ako lang ang nagbukas ng pinto, pero kayo ang pumasok at nagpatuloy." Muli siyang ngumiti at lumakad papunta sa susunod na departamento. Sa training room naman, naroon si Lucia. Ngayon ay katuwang na ng HR sa pagtuturo sa mga bagong empleyado. Nakasuot siya ng simpleng corporate attire, ngunit ang kanyang pananalita ay may bagong timbre. Hindi na ang dating mahigpit at patapik-tapik sa mesa. Ngayon, mas bukas siya, mas may pag-unawa. Nang makita siya ni Aliana, agad siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. "Hindi ko po alam kung paano ko maipapaliwanag ang pasasalamat ko. Pero gusto ko lang pong malaman niyong araw-araw, sinusubukan kong ipasa ang natutunan ko mula sa inyo." "Hindi mo kailangang ipaliwanag, Lucia," sagot ni Aliana. "Ang ginagawa mo ay sapat ng paliwanag at yon ang kailangan ng mga bagong henerasyon ng mga empleyado. Mga lider na hindi natatakot aminin na minsan din silang nagkamali pero pinili pa ring gumangon at maging instrumento ng pagbabago." Sa restaurant naman ng hotel, may isang waiter na dati tahimik lang sa sulok at takot magkamali. Ngunit ngayon, siya na ang nagtuturo sa mga bagong trainee kung paano makitungo sa mga bisita, hindi lang ng may galing, kundi ng may malasakit. Sa isang pagkakataon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, lumapit si Aliana at nagbiro, "May slot pa ba sa training mo? Mukhang mas marami ka ng alam kaysa sa akin." Napangiti ang waiter. "Ma'am, lahat po ng alam ko galing sa mga taong naniwala sa akin at ngayon po, tinuturo ko lang din sa iba gaya ng itinuro sa akin." Isa sa mga pinakatampok na tagumpay ng Project Puso ay ang muling pagbubuo ng kultura sa loob ng kumpanya. Sa tulong ng mga bukas na forum, mentorship programs at regular na community engagement, unti-unting nagiging bahagi ng DNA ng Belvera ang makataong pagtrato sa bawat miyembro ng organisasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, si Aliana ay hindi na kailangang maging sentro ng lahat ng aktibidad. Siya ang naging simula, pero pinili niyang umatras ng bahagya upang hayaang ang mga taong minsang natahimik ay ngayon ang magsalita. Minsan sa isang meeting ng mga senior officers, may tinanong si Doña Minerva, "Alexandria, saan mo ba gustong dalhin ang kumpanyang ito sa mga susunod na taon?" Sagot ni Aliana, "Gusto ko pong makarating tayo sa puntong hindi na kailangan ng isang katulad ko para ipaglaban ang tama. Na kahit sinong bagong salta, bagong janitor, bagong staff ay tatanggapin ng bukas ang loob at may parehong dignidad na ibinibigay sa isang general manager."
Gusto ko pong maging normal ang respeto, hindi regalo. Tumango si Doña Minerva. At yan ang pamana mong mas matimbang sa kita. Ang kakayahang itama hindi lang ang sistema, kundi ang pananaw. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Aliana ang mas malalim pang pag-uusap sa mga branch managers sa iba't ibang probinsya. Sa bawat biyahe niya, hindi siya nagdadala ng media, hindi siya nagpapatawag ng grand welcome. Basta't darating siya, mauupo kasama ang staff, makikinig sa kanilang kwento at mag-iiwan ng panibagong sigla. Isa sa mga manager ang nagsabi sa kanya, "Ma'am, noon po akala ko ang leadership ay pagpapakita ng tapang. Pero ngayon, natutunan kong mas matapang pala ang marunong makinig." Umiti si Aliana, marahang tumango at tahimik na naglakad palayo. Alam niyang hindi siya kailanman naging perpekto. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang bawat araw na ginugugol niya para itaguyod ang respeto, malasakit at dignidad ng bawat isa ay isang araw na hindi masasayang. Sa mundong madalas pumapabor sa malalakas ang loob at malalakas ang pangalan, pinili niyang manindigan para sa mga hindi naririnig. At nayon, unti-unti nang natutupad ang pangarap niyang kultura kung saan ang bawat isa, mataas man o mababa, ay tinatrato ng pantay. Isang kultura na hindi na kailangang ipagpilitan, kundi natural na umuusbong sa puso ng bawat isa. At sa simpleng pananatili niya bilang huwaran, isang sistemang matagal ng malamig ay unti-unting nagkakaroon ng init. Init na galing sa puso, hindi sa posisyon. Isang gabi, sa gitna ng malamlam na liwanag ng garden area ng Belviera Hotel, habang abala ang mga bisita sa kani-kanilang hapunan at ang mga staff ay patuloy sa masiglang serbisyo, may isang mahalagang panauhin ang dumating. Mula sa isang black luxury van, bumaba ang isang kilalang personalidad, si Mr. Tanaka, isang prominenteng Japanese investor at partner ng Belviera sa mga international ventures. Sa kanyang pagpasok, agad siyang sinalubong ng mga senior managers at ng general concierge. Ngunit bago pa man siya makapasok ng tuluyan, hiniling niyang makausap si Alexandria Dizon ng personal. Walang sinumang nakaralam ng eksaktong dahilan ng kanyang pagbisita. Tahimik siya, mahinahon, ngunit malinaw sa lahat na may dala siyang mahalagang layunin. Mabilis na pinatawag si Aliana. Sa kanyang simpleng kasuotan, isang maaliwalas na cream-colored na blusa at slacks. Pumasok siya sa private lounge kung saan naghihintay si Mr. Tanaka. Agad siyang tumango bilang pagbati at hindi nag-aksaya ng maraming salita. Si Mr. Tanaka naman ay ngumiti at sabay sabing, "It is good to finally see the face behind all these remarkable changes." Umupo sila sa magkabilang sofa. May maliit na mesa sa gitna kung saan inilapag ang 2 tasa ng tsaa. Hindi na ito isang formal na business meeting. Isa itong pagkikita ng 2 taong parehong pinahahalagahan ang halaga ng respeto at integridad sa negosyo. Aliana, wika ni Mr. Tanaka. "In my years of dealing with hospitality giants, I have rarely seen a change this organic. Your model is not just profitable, it is humane." Nagpasalamat si Aliana. Ngunit ang mas lalong nagbigay ng atensyon sa kanya ay ang sumunod na pahayag ng bisita. "I came here not to just commend you. I came here to extend a personal invitation. Our company in Osaka is establishing a new high-end hotel chain in Southeast Asia. We want you to lead the culture building of our staff, starting from our Japan headquarters." Hindi agad nakasagot si Aliana. Hindi dahil sa gulat kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kaakibat ng alok. Muli siyang uminom ng tsaa bago tumugon. "It is an honor, Mr. Tanaka. But I must ask, why me?" Napangiti ang Hapon. "Because you don't just lead people. You uplift them. And that is the kind of leadership this world needs more of." Hindi pa siya agad sumagot. Sa halip, binalikan niya ang mga nakaraang buwan.
mula sa araw na hinarang siya sa gate hanggang sa mga panahong nakita niyang unti-unting nagbabago ang kultura ng Belviera. Naalala niya ang mga empleyadong natutong magsalita, ang mga manager na natutong makinig, at ang mga dating invisible na tauhan na ngayoy tinuturing na puso ng operasyon. Kung aalis siya, siguradong mag-iiwan siya ng espasyo. Ngunit kung magpapatuloy ang kultura kahit wala siya, iyon ang tunay na sukatan ng tagumpay. Kinabukasan, sa isang simpleng team huddle sa hotel lobby, kinausap niya ang buong core team. Naroon sina Lucia, si Philip, ang HR head, at maging si Lolo Gregorio. Tahimik siyang tumayo sa gitna nila. May alok po sa akin na palawakin pa ang modelong ginagawa natin ngayon, panimula niya. Isang oportunidad sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kailan ako aalis, pero bago yon mangyari, gusto kong malaman ninyo na ang mga susunod na hakbang ng Belviera ay hindi na kailangang manggaling sa akin. Nasa inyo na. Kayo na ang tinig, ang puso at ang mukha ng pagbabagong sinimulan natin. Walang nagtangkang magsalipa agad. Si Lucia, na ngayoy isa ng kinikilalang mentor sa customer relations, ang unang tumamo. Kung aalis ka man ma'am, sana baunin mo ang lahat ng kwento namin dahil sa'yo kami nagsimulang maniwala. Sumunod si Philip. At kung dumating ang panahong kailangan mong bumalik, hindi ka na kailangang hinarang pa. Dahil butas na ang mga pinto, hindi lang ng hotel, kundi ng puso ng bawat isa sa amin. Tumango si Aliana, puno ng damdamin ang mata, ngunit hindi nagpapatulo ng luha. Hindi ito pamamaalam, kundi pag-abot ng susi sa mga taong tinuruan niyang magtiwala sa sarili. At sa huling pagkakataon sa araw na iyon, lumakad siya papunta sa main entrance ng hotel. Sa tabi ng pinto, isang batang intern ang nakabantay. Parang gwardyan abala sa pagsalubong sa mga bisita. Nang makita siya, mumiti ang bata at nagsalita. Ma'am, welcome po ulit sa Belviera. Napangiti si Aliana, bahagyang tumango at tinapik ang balikat ng intern. Salamat, pero ngayon, kayo na ang dapat niyong tanggapin. Ang mga darating at ang mga katulad ninyo. Lahat ng may pangarap. Umalis siyang hindi dala ang pangalan, kundi ang tiwala ng isang buong organisasyong minsan ding naging sarado sa mga taong tulad niya. At sa kanyang likod, hindi isang gusali ang naiiwan, kundi isang bagong kultura. Isang Belviera na hindi na lang basta hotel, kundi tahanan ng tunay na malasakit. Lumipas ang ilang buwan at bagamat pansamantalang lumipat si Aliana sa Japan upang pangunahan ang kultura ng bagong hotel chain na inaalagaan ng grupo ni Mr. Tanaka, na napiling buhay at tumitibay ang mga pinasimulan niyang pagbabago sa Belviera. Hindi na siya kailangang laging naruroon para gumalaw ang sistema dahil naitanim na niya ang punla ng isang mas makataong pamamalakad. Ang mga dating takot magsalita, ngayoy may boses na. Ang mga dating tahimik lang sa likod, ngayoy may papel sa pagpapasya. Isa sa mga pinakamatibay na palatandaan ng kanyang epekto ay ang bagong training hall na ipinangalan kay Lolo Gregorio bilang pagkilala sa simpleng janitor na naging ugat ng pagbabago sa puso ni Aliana. Isang araw, sa unang anibersaryo ng Project Puso, ginanap ang isang munting programa sa main branch ng Belviera. Hindi ito enggrande, walang pulang carpet, walang media coverage. Isang intimate gathering lamang ng mga empleyado mula sa pinakabagong intern hanggang sa mga senior manager upang alalahanin kung saan sila nagsimula at saan na sila ngayon. Sa gitna ng programa, isang video message mula kay Aliana ang ipinalabas. Doon, makikita siyang nakaupo sa isang simple ngunit tahimik na opisina sa Kyoto. Suot pa rin ang kanyang paboritong puting blouse at sa kanyang likuran ay may tanim na bonsai na tila simbolo ng kanyang uri ng pamumuno. Lumalaki ng dahan-dahan, matatag at nakaugat sa lupa. Kumusta kayo? Panimula niya. Kalmadong tinig, banayad ang ngiti. Ngayong isang taon na mula nang simulan natin ang Project Puso,
Gusto ko lang kayong pasalamatan. Hindi dahil sa tagumpay ng programa, kundi dahil sa tapang ninyong yakapin ang pagbabago. Alam kong hindi madali, lalo na sa isang sistemang matagal nang nakasanayan. Pero pinatunayan ninyo na kaya pala. Na hindi kailangang sumigaw para marinig. Na hindi kailangang sumuway para itama. At higit sa lahat, pinatunayan ninyong ang malasakit ay hindi lang salita, kundi kilos na inuulit araw-araw. Sa huling bahagi ng mensahe niya, sinabi niyang kapag bumalik ako sa Belviera, hindi ko inaasahang tratuhin bilang may-ari. Gusto ko lang bumalik bilang Aliana, ang dating batang nakatayo sa labas ng gate, basang-basa ng ulan at pinakiusapan lang na makisilong. Ngayon, kung may dumating na katulad ko noon, sana hindi nyo na kailangang tanungin kung may reserbasyon siya. Ang tanungin nyo na lang ay, kumain na po ba kayo? Pagkatapos ng video, walang nagsalita agad. Tahimik ang buong silid, pero hindi dahil sa pagkagulat, kundi dahil sa dami ng emosyong hindi na kailangan pang ibulala sa salita. Si Lucia, na ngayon ay isa ng lead mentor ng hotel, ay tahimik na tumayo at nagsimula ng simpleng palakpak. Sumunod ang iba, hanggang sa buong silid ay napuno ng tahimik ngunit buo at sabayang palakpakan. Isang uri ng papuri na hindi dahil sa utos, kundi dahil sa tunay na paggalang. Ilang araw pa ang lumipas, isang matandang lalaki ang dumalaw sa branch. Si Lolo Gregorio, na ngayoy retired na, ngunit imbitado para sa isang munting salo-salo. Nang tanungin siya kung ano ang pakiramdam niya sa lahat ng nangyari, simple lang ang sagot niya. Wala akong kayamanang naipamana, pero kung isang basang batang tinulungan ko noon ay naging dahilan para mabago ang napakaraming buhay ngayon, masaya na ako. Yan ang pinakamagandang pamana ko. At sa huling bahagi ng araw na iyon, habang papalubog ang araw at ang labi ay unti-unting tumatahimik, may isang batang aplikante ang dumating. Payat, tahimik at halatang kinakabahan. Nakakalawanging sapatos, bitbit ang lumang envelope ng kanyang resume. Sa labas ng glass door ng hotel, tumigil siya saglit, tila nag-aalangan kung papasok o hindi. Ngunit bago pa siya makapindot ng doorbell, may lumapit sa kanya, isang guard na bagong hire. Isa sa mga nakadalo sa unang orientation ni Lucia. Pasok ka na, anito, sabay ngiti. Huwag kang matakot. Baka gusto mong tubig o kape muna bago ang interview. Napangiti ang bata at dahan-dahang tumango. Sa kanyang pagpasok, hindi niya alam na ang mismong lugar na pinasok niya ay minsang naging saradong pinto para sa isang babaeng naging daan upang ang bawat taong tulad niya ay magkaroon ng pagkakataong buksan ito hindi sa pamamagitan ng apelyido o anyo, kundi ng dignidad at paniniwala sa sariling halaga. Sa loob ng Belviera, wala nang gate na nakasara sa pangarap. At sa bawat pinto na bumubukas, maririnig ang tahimik ngunit matibay na tinig ni Aliana, isang paalala na minsan, ang tunay na revolusyon ay nagsisimula sa isang ngiti, sa isang pinto, at sa isang taong hindi kailanman nawala ng paninindigan kahit ilang beses pa siyang isinara sa labas.